Alam mo ba na nagkakahalaga ng 2.5 million hanggang 3.8 million ang bawat classroom construction ng DepEd? Ito ang naging diskusyon sa naganap na Senate hearing nitong Tuesday, August 12 na pinangunahan ni Senator Bam Aquino, Chairman ng Basic Education Committee. Ako nga pala si Bons Magsambol, pag-usapan natin ang issue. Karamihan sa ating mga eskwelahan, kulang ang mga kwarto. Nauuwi sa overcrowding, shifting, at kung kulang na kulang sa classroom, nagkaklase na lang sa mga covered court, pasilyo, at ilalim ng mga puno. Merong backlog na 165,000 classrooms ang bansa. Ayon sa 2nd Congressional Commission on Education ng EDCOM-2, at this pace of construction, which is usually 3 years para makapag-construct ang gobyerno ng classroom, maaaring umabot ng 20 years bago masolusyonan ng gobyerno ang problema sa classroom. Tama, 20 years. Kumbaga, kung may nag-aaral ka ngayon sa kinder, malamang matapos naman ang kanyang pag-aaral hanggang kolehiyo, may problema pa rin ang bansa pagdating sa classroom. Balikan natin, bakit mahal at matagal solusyonan ang problema ng bansa pagdating sa classroom? Ayon sa EDCOM-2, naglalaan lamang ang gobyerno ng 24 billion kada taon para sa classroom construction. Pero ang kabuuang halaga para masolusyonan ang problemang ito ay 413 billion pesos. Dagdag pa ng EDCOM, ito raw yung ilan sa mga dahilan kung bakit bumabagal yung paggagawa ng classrooms ng ating gobyerno. Una, wala raw titulo yung ibang lupa. Pangalawa, wala raw pagtatayuan. At pangatlo, kulang daw sa engineers yung DepEd. Nagtataka ang mga senador bakit umaabot ng 2.5 million pesos hanggang 3.8 million pesos ang halaga ng bawat classroom at wala pa itong toilet. Samantalang, nagkakahalaga lamang ng 1.5 million hanggang 2 million ang halaga ng bawat classrooms na tinatayo ng partnership ng local government units at ng private sector. Anong nangyari? Paliwanag ng DPWH, marami raw factors kung bakit nagbabago or mahal yung classroom construction ng DepEd. Sabi nila na dito daw yung mga factor tulad ng labor cost, price ng materials, contractor's profit, VAT, at iba pa. Para bigyan kayo ng comparison, yung NGO na Angat Buhay Foundation is able to build classrooms at around 862,500 pesos at natatapos na ila ito in 3 to 6 months. Samantalang yung gobyerno, ang halaga ng classrooms ay 2.5 million hanggang 3.8 million pesos at umaabot ang isang classroom construction ng 3 years. Tanong nga ni Senator Loren Legarda, ano kayang ginto ang ginamit ng DPWH para sa pagpapatayo ng classroom? Para bigyan kayo ng idea kung gaano kalala ang problema natin sa classrooms, ayon sa EDCOM-2, mayroong 5.1 million students ang tinatawag na aisle learners o yung mga estudyante na nakaupo na lang sa aisle dahil walang silya or espasyo na pwedeng paglagyan sa classroom. May mga schools din na nagkakaroon ng double shifts or triple shifts para lang ma-accommodate yung mga estudyante sa bawat paaralan. Hindi ito deserve ng ating mga Pilipinong mag-aaral. Para sa iba pang storya, pumunta lang sa Rappler.com.